hero dito para sa Onyx Philippines. Or pwede rin naman na kukunan na muna nila si Kirk ng hero, no? Parang itago mo nila, alam naman nila yung Rome. Oo, gato. Piniisip na naman pa. Guys, gusto ko lang sabihin na, Ano? please naman, Sanji, magsilina ka naman. Oy, kahapon, Baka hindi naman. ka ba kinilig sa performance ni Wingwin? Nasa biyahe ako, kinikilig ako habang nanonood. Silina Marcel, please. Si Lina Marcel, isa nga dyan, Sir Sanji. Baka naman pwede tayo magpakitang gilas ng konti, no? Tapos this time, kapag nalaki mo na yung Selena Sanji, ngiti ka naman. Oo. So, yung ano ay... Approve mo kasi. Oh, na-approve naman. Check mo yung GC. Na-approve naman eh. Na-approve naman. Gusto namin, lock in si Lina, tapos tingin kay Coach Ayon, approve. Approve. Ayan. Ngayon ang tanong dito, saan nila ilalagay pare yung Freya? Kasi again, pwedeng ilagay sa XP, pwedeng ilagay sa Gold. Feeling ko ano na to eh. Feeling ko XP Freya na to eh. Kuha sila ng Gold lane eh. Ayan yung... Well, di naman nakaw kasi may Zushin na sa kabila. Pero Uy! vintage pare. Okay. Vintage. Mukhang burrito, hindi ikaw ang kikiligin kung di ako. Oo. O nga, Benedetta, pre. Laban ang link dyan. Wala pa tayong link dyan. Pero ito that does confirm na ang Freya na ito ay mapupunta sa Gold Lane at XP Lane para kay Sanford on this Benedetta matchup. And ngayon, Onyx, nasa kanila ang bola. Anong ibibigay na hero kay Kirk? Walang Pobius. Nandiyan pa rin naman ang placeholder na si Terizla. Uranus. Oy, Sora! Oy. Okay, the damage kahit paano meron din. Ang ganda ng palitan na to. Nag-worry lang ako para dito kay sa Claude na to. Mamaya dahil para bang siya ay tinapatan dito ng Team Liquid. Oo. Yan naman talaga tayong hinahanap dito ng side ng Onyx Philippines at ng Team Liquid kontra Onyx as we head on to this game number 2 of this Golden Rivalry. Ang pinakauling Golden Rivalry ng ating regular season 17. After ng Game 1 victory ng Team Liquid Philippines ay naghahanap ng paraan ng Onyx Philippines sa makuha ang 2-1 na kanilang hinihiling. At kung sakali lang naman umabot sa 2-1 ang ating score, MPL Philippines, aabot po tayo ng overtime. So kapag pumiso dito ang Onyx Philippines, yung Team Falcons ay magsasapatos na. Mag-iimpake na. Mag-iimpake na, pupunta na sa arena kasi baka magkaroon tayo ng rematch ng Clash of the Titans. And that's another best of 3. Isang best of 3 pa ang kailangan laruin. Pero sa ngayon ay dadako muna tayo sa ating game number 2. Another vintage Binuya performance on this Benedetta. Pero mukhang nakalamang si Kirk sa trade na yun. Oo, ang ganda ng palitan dito. May mga plano kagad doon sa XP. Usual rotation naman ang ipapamalas ng ating mid-duo and ang Onyx Philippines ngayon, masasabi ko na mas stable yung itong lineup na hawak nila. Okay, in terms of stability naman talaga, no? Ang high uptime kasi, yung mga tao dito sa side ng Onyx Philippines. Uy. Parang teka lang ha. Uy, 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 uy. 1v1. Grabe naman si Sanford. Talagang pinapahirapan eh. Okay, Brusco and JP. Tutukan muna sa isa't isa. Pero si King Kong ay nagmamatsyag din sa itaas. Yan din talaga yung yung masarap kapag ka naka-tank jungle dito si Carl Tizzy. Na-unlock yung Apex Oy! Predator side pero mukhang mapapa-flicker palayo si JP. A crucial battle spell to lose bago lumabas ang pinakaunang pagong. Napasobra ng poke dito yung TLPH and King Kong. Not going to the mid lane kasi alam niya, hawak naman nila yung Zushin. They do have an overwhelming mid prio here on the side of Onyx Philippines. Even though brute force ng TLPH yung rotation na yun, hindi naman mawawalan ng resources si Carly. Still gonna hit level 4 sa turtle fight. Oo, saktong-sakto no, makikita nyo na kung paano nga ba ang kamay ng isa sa mga pinakamalakas sa Benedetta players sa ating Infinix Handcam. Rekta na po tayo sa ating potential fight around that river area. Saktong trade-up lamang sa parehas na koponan pero ang agang magkakat dito ni Teddy at may laban pala sa taas. Nako, pinagtutulungan nila si Kirk ha. Ang tanong, may pantakas ba? Kaya lang, nandun na yung dalawa na nagmamatsyag din. Teddy, tagumpay sa kanyang mission na mag-cut ng wave at didiretso na kagad siya sa unang pagong. Ito na yung classic na yung mga fighter pupunta sa turtle. And knowing na kayang-kaya nilang umabot, pwede sila mag-brute force ng laban dito from TLPH. They can see Brusco and JP constantly still looking for additional targets. Okay, kalahati ang HP pero sabi ni Cartesi, sige, magdedesisyon na kagad ako, nabigyan! Itong si Bruce, first blood sa kanila. Pero hindi pa tapos dito si Cartesi with that turtle.
Pero nagsasapak na rin si Kirk at tagumpay ang plano ng TL. At parang binasic lang ng Team Liquid Philippines. Isan mo, Carl. Lalatagan ko ng Alecto. Team Liquid Philippines not only gets the first blood, kundi ang first turtle na rin. So you have to recognize yung timing din ng TLPH. Carl TC could have jumped anytime. Pero talagang hinintay niya yung Benedetta, hinintay niya yung Freya. And after the kill on the Brusco, si Teddy pare, hindi na siya steady. Dagdag zoning mechanism na rin siya for TLPH. Zinone niya yung Sora. So hindi nakalapit si Kirk for the counter set. Oh, forces the Crimson Beacon. At mukhang hindi naman napapalagan ito ng Onyx Philippines. So far, farm muna ang call ng pares sa upunan. Hindi pa naman ganun kalaki ang gold lead ng Team Liquid Philippines. At mukhang nire-respeto ng side ng Onyx Philippines yung kapasidad ng TL to basically pull the trigger anytime. Oh, alam mo, ito yung nakakabilib sa dalawang kupunan na ito. Napakagaling nilang humawak doon sa gitna. Pero AOG, Flicker, ay nagamit din ni Sanji. Nagkabawasan ng mga ulti at spell. Pero si Sanji naman yun, itatama yung kanyang poke. Pero napicturean, Golden Hour. Pero aantay lang ata ni Cartesi. Napaaga ata! Yung talon ni Carlito doon. Oy! Sa bagay may nagaganap. Sanford and Kirk. Pero parang napuruhan ata si Kirk doon ha. Rehearsal lang daw kasi yung nasa mid lane. Mamaya pa yung combo na yon. Checkping lang. Deckping lang muna at mukhang makakapag-farm naman ng matiwasay ang parehas na ating side laners. Make that for Savero and Teddy and for the XB laners as well. Kung may laban man nagaganap, wala man actually nag-all in. Kumbaga, tinitignan lang nila kung saan naabot ang swerte. Oo. Ano yan eh, yan yung limit test na parte ng I would say competitive MLBB talaga. Oh, King Kong! Oh, tingnan natin, King Kong may pumasok. Wala nang flicker yan! Bibili din ata si Sanji, pero masyado na siyang malalim. Ayaw na rin niya magmaasim pa. Ay, nandun! Sakto rin yung final trick him na tumama dito kay King Kong. At siya'y mamamatay. Hindi pa sila tapos dito. Hindi tatama yung stun mula dito kay Sanji. Jape? Pero si JP, mabubuhay din. Parang walang nagiging trade ng Onyx ha. At habang nangyayari, lahat ng yun ay nakuha na rin ng Team Liquid Philippines ang pangalawang pagong. No retry. Actually, ginamit na rin niya. And Onyx Philippines now behind by almost 2,000. Umigay ka naman, Team Liquid. Ayaw mamigay pare. Ayaw. And ito yung problema and dilemma ng Onyx Philippines. Yung mga rotation nila, may kakibat na response mula sa TLPH o Kirk. Oh my goodness! May katulong Pantore doon. At parang si Kirk pa ang nagdelikado sa kanyang plano. Naririnig mo na ba ang dagungdong ng puso na gustong maghanap ng dugo? Op. Nararamdaman mo na ba? Pinapalan pa rin! Sanford with the kill! Grabe, final boss vibes, men. Ginagawang playground yung MPL. Alam ko may MPL playground tayo. Pero sineryoso ng Team Liquid. At mukhang hinahanap pa ni Sanford ang ulo ni King Kong! San Duo doing it! Oh my goodness! Ibang klase si Sanford dito and Sanji. Habang si JP, yung takapang lang ang kanyang puhunan. Bibibitin si JP ni Super Friends. Pero makakatakas din naman. Ibang klase dito si Sanford, pre. Ayaw magpapigil, pre. May nag-invite kay Sanford MPL Playground. Oo. Kaya yung ginagawa niyang playground yung Onyx Philippines, hindi nakakatuwa. Ay! Ano, Jay? Ano, Jay? 1v1 daw, pre. Men, kung ikaw Onyx, parang hindi nakakatuwa yung nararamdaman nila laban sa Team Liquid Philippines. Pero kung Pilipino pan ka, nakakatuwa kasi kawawa din yung ibang region dito. Ay, naku, maaga ata ng AOG ha. Si Sanji ay iniwasan lang. Pero si Teddy ay nakabasag na sa may bandang ibaba. Ngayon si JP, nahuli rin. Tumama yung Mystic Gush. Revital spot ni Brusco. Tinamaan ng sa likod. Sanford! Napicture na rin si Brusco. Nag-aantay lang sila. Nagre-reset ng bahagya. Electo! Sanford ay papasok. May electro-finable pa naman. Ayun lang! Oh my God! Ngayon na yun! Habang tumalun rin si Teddy, pwede siya kumatras ng panandalian. Wala na naman si Brusco. Grabe yung stampede. Activated na naman. Vintage Binuya once again showing everybody kung bakit nga ba siya ang pinakamalakas na mag-Benedetta sa buong ligang ito sa ngayon. And King Kong ay nahihirapan na rin ata mag-farm sa loob ng kanyang jungle. Yeah. Oh. Kinakain na ng Liquid yung bahay ng Super Family. Ini-invade sila and hindi makahanap ng kahit anong movement sa Onyx Philippines kasi nasa mukha nila yung Apex Predator na si Sanford. And the last time na nilaro ni Vintage Binuya itong Benedetta na to was in week number 2, game number 3 kontra Team Yung Falcons. Grabe. Kung saan 15 minutes lang tumagal ang larong iyon with the backshot played by Cartesian. Oh my God! Sapul na naman si Ikong! At siya'y natunaw kagad. Sanji with a kill. Makakatakas naman si JP ngayon. Savero! Dito. Pero sinabayan na si Savero.
Kaya ata si same power, makakatakas din siya. JP, nag-aabang na pagkakataon, pero BMI nagamit na. Oh Pero my nandito na si Teddy! Pinag-ahampas sa kanyang espada. Ito si Sabero, pero si Sanford na nakakuha. Kirk with a kill. Pupunta na naman si Kirk dito. Pagtutulungan nila si Kirk. At siya atay mamamatay! Pinasok pa rin ni Teddy! 9-1 ang ating kill score. And Team Liquid Philippines, tuloy-tuloy lang ang pagpasok sa sariling bahay ng Onyx. Okay, tumama yung Tonda. Pero nag-fire trick lang. Oh my goodness, iniwasan yung unbreakable. Naku, wala ka na naman tinama si Brusco. Ikat nung pagkakataon na yan, ha? Na-dodge, man. Para bang lahat na lang ng gawin ng Onyx Philippines may sagot si Carl. Ang sagot niya, ako ang the GOAT! Oh my. And Onyx Philippines still looking for a way to break the tempo ng Team Liquid Philippines. 5K ahead. And ito talaga magiging natitirang win condition ng Onyx Philippines dito ay humanap ng paraan na ma-break yung momentum na hawak ng Team Liquid Philippines. But how exactly do you break that momentum? Yeah, I mean, they need to find mistakes. Kanina kamuntikan na yung Team Liquid, but the juggle was absolute perfection. Mula rito kay Carl, mula kay Sanji, at pati na rin kay JP. 3 heroes were sitting at 1 HP, and Onyx couldn't do anything but just watch as the other heroes went out. Bumalik pa nga si Carl TZ, nag-regen lang ng konti. And ito yung problema ng Onyx, men. Parang hindi lang yung isang hero yung kalaban nila. Pag napapaba yung HP, mamaya babalik na naman at i-outplay sila. And I think at this point ay kailangan lang talaga mag-anak, as you said, ng Onyx Philippines ng pagkakataon na mag-overstep ang Team Liquid Philippines o magkakamali. But as of now, hindi pa natin nakikita yung mga chance na yun. 1v1, Sanford! Okay, nagamit yung Petrify! Sige po kayo na pupunta na kung wala natin patakas yung si Kingo. Napavertical na. Pero nakipagsabayan na red si Sanford. Hindi sapat ang Evil Queller kasi siya ay magtatagumpay. Hindi pa tapos sa pananalasan Team Liquid! Kamehameha para kay Sanji. Habang si Sabero ay napuntahan. Pinicturean pa. Pinicturean pa itong si Sabero. Sanford, Andito Sanford. na ang Super Family pero hindi sila sasapat. Kirk nahuli ang dalawa. Super Friends ngayon. Bababaran lang ng lantern the ito si JP. juggle. Mabibidbid niya pero nandito si Carlito at papasok na. Pero tatakas din. Walang magawa ang Onyx Philippines, pre. Sublime turret juggling. Mapapag-google ka kung ano ibig sabihin ng Sublime sa napakaganda na ginawa ng TL doon sa pag-juggle ng Torre. Sublime, eloquent, perfection. Yan ang terminolohiya na magde-describe sa laro ng Team Liquid ngayon. Pinapakita nila na yung mga kabalyeros ay nag-iisang pamilya din. Ben, magsa-10 minuto pa lang. 10,000 ang kanilang kalamangan dito. May mga recalls na ginagawa si Sanford. Oo, ito na yun eh. At sa Oy. pagmarcha ng Lord doon sa may bandang ibaba ay hawak ng Apex Predator ang bottom lane. Looking at the mid lane ay hawak naman ito ni Steady Teddy at hawak na rin ang 4 na kabalyero with an 11k gold lead. Naghahanap ng 3 inhibitor turrets at ng 2 larong panalo. Nagmamarcha na ang Lord sa baba. Okay, dadamba na sila dito si Carl TC. Oh, Pero may iwan naman nakakalap. Kaya lang makakatakas si Sanford. Would like to find a blow. Ngayon mapoprotektahan nila yung gitna. Kaya lang hindi yung ibabang bahagi. Papasok si Teddy. Si Super Prince ay pinwersa niya na magamit yung kanyang Crimson Beacon. Pero sa bigilid na bahagi may nagagalap din. Sasama na dito si JP. Pipilitin nila na gamitin yung ultimate ni Kirk. Pero mabibigyan din ata dito si Sanji. Masyado na napalalim. Teddy aatras. Naku, tatamaan lang yung mga minions para dito kay Kirk. Habang pinipilit ni Sanford na sumabog yung itaas na bahagi. At tagumpay sila. Kaya lang may AOG na gagamitin si Brusco. Aatrasan sila ng Team Liquid dahil wala nga naman dito si Sanji. Oh yeah, actually 1 kill ang makukuha ng Onyx Philippines dito. Pero makakadepensa naman sila ng 2 inhibitor turret or 1 inhibitor turret na natitira. I'd like to think na successful defense pa rin to para sa Onyx. Oh no, yung final trick aim! Oh my goodness! Mamamatay ito si King Kong ngayon, takuha na sila. Kaya lang meron pa rin mga pagtalo na ginagawa dito si Cartesi. Electrofileable para kay Sanford pero wala na silang aabutan. Pero andito yung sunod na pulutong ng mga minions sa ibaba. Pwede na nilang tapusin to, ha? Oo, pwede na silang round 2 dito dahil 3 ang dedepensa para sa side ng Onyx Philippines. Gusto na nilang isara ang chapter ng Golden Rivalry dito sa Season 17. Tatalo niya, nadodge dito ni Kirk, ha? Si Cortez yung makakaalpas! Pero nagamit din yung Winter Crown. Pipicture up kaya lang walang tinamaan. Si Teddy ngayon ay atras din. Yung Torre sa itaas ang magiging punteriya dito ni Sanford. Pero mapipigilan naman ang Onyx Philippines sa kanilang plano. 20 seconds bago lumabas ang susunod na Lord. Midnight, if you're Onyx Philippines, papalag ka ba sa Lord na ito o kailangan na lang bang dumepensa sa loob ng base? I feel like you have to defend.
if you walk out and makita ka ni JP, pipicturean talaga nila yung 2-0 na score kasi lamang na lamang sila sa team fight. They also have to worry about the backline. May Benedetta sa side ng Liquid Philippines. Isang pagkakamali lang sa pwesto ng Onyx Philippines, pwede silang i-punish ng Apex Predator. At naghahanap din kasi talaga na magigilitan dito si Sanford. Isang magandang Electro final blow with a Petrify. Ayan ang ating inaabangan, pero ito na ang Lord na mapupunta sa kamay ng Team Liquid Philippines. No retribution needed. Teddy secures the Lord para sa TL. A 12,000, a gigantic gold lead ang hawak ng Team Liquid Philippines sa harap ng Onyx. And this is the golden rivalry na nakikita natin. Pinapakita ng Team Liquid na sila ang final boss, ang reigning, defending MPL Philippines champions. Kakapit dito ang Onyx Philippines. May mga pokes na binibitawan si Sanji. Lord sa may banda nila. JP ngayon, nag-aabang na pagkakataon. Available ang kanyang golden hour. Actually, lahat ng mga spells para sa Team Liquid ay available din. Super Prince, tinatry na i-poke. Lord ay nakapasok na doon sa vicinity. Pero magagamit din yung Crimson Beacon habang nandun na rin yung Missing Cash para dito kay Sanji. Ngayon naman si Bruce napalalim din. Kaya lang, ginagawa ito ng Team Liquid Philippines. Double kill para kay Sanford. At aatrasan na nila itong Onyx Philippines ay magwawagi ang Team Liquid. At top set secured sila. Wala nang overtime. Uuwi ang lahat ng maaga. Top 1 seed secured para sa Team Liquid Philippines as they head to San Juan as the #1 team to beat. The final boss with their final match shows the final form of Filipino dominance. Hindi nakagalaw at hindi nakasagot ang Super Family. What a massive display of absolute control mula sa Cavalry. Palakpakan pa rin natin ang Onyx Philippines na mapapanood natin sa playoffs. They remain the #3 seed of our regular season with 9 points. Makikita pa natin ang pagbabalik ng Super Fam ng San Juan. Oh my goodness. Pinakita ng Team Liquid kung gaano sila kalupit dito yung dominance sa kabuuan ng larong ito. Oh my goodness. Nakikita natin ang final boss. Parang alam mo yung nakaka-proud na ganito yung Filipino representation natin heading towards EWC.